ating bayanihan. Malalim po. Gusto niyo malaman kung sino talaga tayo mga Pilipino? Sa pagtatapos ng sesyon ito, panoodin niyo ito. Galing pa sa pagsasaliksik at malikhaing pagpapakita. Sino ang Pilipino? Tinagalog po eh. Panoodin niyo po, napakaganda. Ano ang ibig sabihin ng pagiging Pilipino? Ito ay tungkol sa ating panglasa sa masasarap nating pagkain. Ito ba yung result ng pagkahilig sa basketball, kaya at sinelas? Pilipino yan, di ba? O ito ba yung ating pagiging proud kapag may kapwa Pilipino nagtatagumpay at nakikilala sa buong mundo? Tulad ng Pacquiao, Catriona Gray at Joy. O marahil may mas malalim pang kahulugan ang pagiging Pilipino. Ito kaya dahil sa ating sariling wika, mother tongue? Palagay ko hindi. Kasi wala na tayo nag-iisang wika. Mayroon tayong 170 na lingwahe ng mga Pilipino. Sabi na diba, dahil sa kulay ng ating balat, kaya tayo Pilipino. Pero parang iba-iba na rin ang mga kulay natin. So, noon, tayo lahat ay magkakasama sa isang archipelago. Pero ngayon, kung milyong-milyong Pilipino na nakakalat sa buong mundo sa isang pinakamalaking diaspora sa kasaysayan. Kung nais natin maunawaan ang kahulugan ng pagiging Pilipino, kailangan natin magbalik tanaw sa kasaysayan ng kwento ng ating mga naging pinuno, ang mga Austronesians. Pakinggan nito, ganda. Ang mga Austronesians ay unang-unang tao na ginamit ang karamihan sa kanilang paglalakbay. Habang ay paglalakbay, dinidiskubre pala ng bulong. Mahigit 5,000 taon na nakalipas ng ating mga ninunong Austronesians ay nagkaroon ng kasanayan at kahusayan sa paglalayag na ginamit yan sa pagdiskubre ng mga isla. At isa na nga dito, na-diskubre ang Pilipinas. Kalaunan na inimbento ang mga bangka na tinawag nilang balangay. Ginamit nila upang maglayag sa ibang isla ng ating archipelago. Sa loob ng mga bangka, naunang nagkaroon ng pagtutulungan ang mga naunang Pilipino upang harapin sama-sama ang paghamon ng kanilang paglalayag. Mula sa nabigasyon, pangingista, pagdakon, pagpipiloto, ang bawat isa ay may kanya-kanyang gampanin at obligasyon dahil literal na nasa isang bangkas na. Ang lahilan, ang diwag ito ng pagkakaisa ang nagsimula ng bayanihan. Kaya hanggang ngayon, ang tawag sa mga komunidad natin, barangay, hango sa pagbangka na barangay. Ang nangyayari ng pagtutulong-tulong at pagkakaisa. Diyan ang buhay. Sa pagtutulungan ng bawat isa, nagbunsod ang bayanihan. Nahango sa salitang bayani. Ang bayanihan ay ipamalas na sa kasaysayan sa oras ng kalamidad at sa ibang uling paghahamon na hinarap ng bansa. Ang bawat Pilipino ay sinandigan natin dahil sa bayanihan na nagpatuloy na harapin ang hamon ng buhay. Bawat Pilipino ay nagsilbing bayani sa mga nangangailangan at naghihintay, walang hinihintay ng kapalit. Hanggang ngayon, buhay ang diwa ng bayanihan na ipapamana sa maraming pamamaraan ng makabagong Pilipino sa buong archipelago kahit pa nga sa ibang bansa. Kaya nga nais natin mga Pilipino napansin nyo na ang gusto natin hanap buhay may kinalaman sa pangangalaga, pagsiservisyo, at napakasaya natin mga Pilipino, napaka-hospitable. Katunayan tayo may pinakamahabang kapaskuhan 4 months dahil ang hilig natin magsaya at magbigayan na sinisimbolo ng kapaskuhan. Kaya tunay na likas sa bawat Pilipino sa mantayo natin na dalahin ang apoy ng ating kasaysayan.
hinubog ng bayanihan sa ating mga puso. Saan man tayo dalhin ng tadhana, ano nga ba ang pagiging Pilipino? Ito po ang sagot. Kundi sa pagiging mapag-aruga, mapagbigay, at mapagmahal. Dahil tayo mga Pilipino, iisang lahi. Saan man tayo mapadpad sa bahagi ng daigdig, tayo ng iisang lahi, may isang paglalakbay sa iisang bangka. Ang